Bumalik nga ulit ako sa dagat para mamalakaya ulit. Wala na naman kasi kaming ulam kaya naisipin ko na naman na bumalik dito. Tulingan nga pala ang favorite kong pain sa ganitong pamamalakaya. At ang target kong hulihin dito ay mga labahita o yung big nose unicorn fish na kung tawagin naman dito sa lugar namin ay yahing. Pagdating ko nga sa area, agad-agad akong naghulog at nakapasibad agad ako ng isang big nose. Dito nga ay dahan-dahan natin hinahatak para ang ating pasibad ay hindi makawala or hindi maputol yung line na ginagamit natin dahil ito ay napakaliit lang na nylon. Magamit nga pala tayo dito ng bato. Ito yung ginagamit natin pabigat para yung pain ay madala sa ilalim. Pagdating sa ilalim, ang batong ito ay matatanggal din. Favorite ko pala ang spot na to dahil dito ay mayroong barko na lumubog noong unang panahon at ito ay tinitrahan na ng maraming isda. Nagula tayo dun. Ito, malapit na. Sus ko po. Hindi pa nga ako tumatagal sa laot, agad-agad ako nakahuli ng dalawang isda. Nararamdaman ko tuloy na parang makakarami ako ngayong araw sa aking pamamalakayang ito. Tulog tayo. Tayo ng sibad. Sa aking pang-apat na hulog, ito na yung sunod na nangyari. May napasibad ako na kakaiba na sa pakiramdam ko ay hindi ito yung yahing dahil kakaiba yung lakas niya. At matagal din siyang mapagod, hindi tulad ng yahing. Galit na galit. Papunta na dyan yung takbo ng isda natin. Ayan o. Dito nga sa puntong ito ay dinadahan-dahan ko para ang isda na napasibad natin na hindi makawala or hindi maputol doon sa line. Kasi nararamdaman ko na ang isdang ito ay medyo malaki kaysa doon sa mga unang nahuli natin. Ang ginagamit ko palang line dito ay ordinary line lang na number 8 kaya talagang kailangan natin dahan-dahanin. Hindi ito tulad ng mga ibang napapanood natin na pag hinahatak nila ay parang dire-diretso kasi yung mga gamit nilang line ay malalaki kumpara dito sa gamit ko. Kaya kung ito ay piporsihan natin, may posibilidad na ito ay maputol o mawangat yung hook at dahilan para ito ay makawala. Dito nga ay nakapokus ako sa ginagawa ko, hindi ko hahayaan na makaputol or makatanggal doon sa hook yung isda na napasibad natin kasi pakiramdam ko ito ay malaking isda. Relax lang tayo. Meron nga pala akong pangkapay na nakalagay sa aking paa. Ito yung ginagamit kong pangsagwan dito sa bangka para hindi ako naaanod ng agos ng dagat at naka-steady lang ako sa isang pwesto. Ito na, nakikita na natin. Sa ilang minuto ng pagkikipaghatakan sa akin ng isda, ito at natatanaw ko na siya. Iniiwasan ko kasi na tamaan ako ng tibo nito kaya ito ay aking ginawa. Wala kasi akong dalang pangkawit ng oras na ito. Haha, malaki pala. Ayan, kailangan natin siyang saksakin para makaiwas tayo sa tama nito. Kasi meron siya matala sa buntot. So kailangan nating gawin ang bagay na to. Ayan, sa amin to ay budlaw, ano? Labahita. Hulog ulit tayo. Ayan. Boom.
To, huli. Ito na naman. Hapon na nga ng mga oras na ito pagkatapos kong mahuli yung labahita at ito meron pa rin si Bad kahit mababa na yung araw. Nakadagdag pa tayo ng isang yahing o big nose unicorn. Yan, ihaw natin yung mga yahing na to. Yan, suka ng dugo. Ito lang, ang isdang to dito sa amin ay napakamura lang. Ano? Ang kilo nito dito sa amin nasa 50 hanggang 60 pesos lang ang isang kilo. At take note, bago mo ito ibenta, bago to bilhin dito ng 60 pesos, kailangan wala na siyang bituka, no? So ganun po kamura ang isda dito sa amin. Tulog tayo. Antay ulit tayo ng sibad. Ito, dikit na naman. Dikit. Magalit na naman siya, oh. Magalit. Rito. Halika rito. Hindi mo na kaya, halika na rito. Oo. Liit eh. Oh, 'di ba? Maganda dito. Ay! Nakawala! Nakawala! Muntik pang makawala, pero nahawakan natin yung buntot. Woo! Hay! Oh, dali. Maliit lang siya. Kaya to. Baka dalagang bukid na naman to. Dalagang bukid nga. Ito. Ang cute. Yan, last. Antay tayo. To. Oops. Kumagalit. Oops. Kapahabol pa tayo. Tika rito. Yung huling hulog natin, ayan, nakapahabol pa tayo. Ito na. Yahing ulit. Yan, uwi na tayo. Okay na tayo. No? Hapon na rin. Ito yung mga nahuli na rin. No. Apat. Lima. Anim. Sa 2 oras nga natin sa laot, ito na yung mga nahuli natin. Nakahuli tayo ng 8 pirasong isda. Hindi pa kasama yung mga dalagang bukid na maliliit. At ang ibang isda pala ay pinamigay ko lang din dun sa mga tao na sumalubong sa akin sa aking pagtabi. Yung iba naman ay pinamigay lang din sa mga kapitbahay na gustong kumain ng ganitong klaseng isda. Hindi ko na binenta ang mga isdang ito dahil hapon na at saka
wala rin naman ako makikita na maliliit bibili pa. nito. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Marami pong muling salamat sa inyo sa panonood Ayan, nahuli sa mga natin. video na ginagawa po natin. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.